Welcome to the Dorm Podcast with Lance. AJ. So, tonight ang guest natin ay si Raf. Ay, video. Ayan, si Raf. Ano ba? Pilino? Aguilera? Aguilera pa. Okay, si Raf Aguilera. And didiscuss namin yung Anything Under the Sun. Kasi si Raf, isa siya sa pinaka-interesting na taong kilala ko. And marami siyang interest. Wow. So, ayan, expect na matuto about Raf's life, interest, hobbies, and much more. So, simulan natin. Alright. Parang ano lang to, like inuman ng Coke Zero. Sino ba si Then- Rob? Sino ba si Rob? Who is this guy in our dorm? Okay, sige. Ano ba to? Ngay. Kasi napapatanong din ako eh. That's deep, man. Existential crisis na pala Existential pa. crisis Okay. yun ah. Sino ka nga ba, Rob? Oo nga no. Bakit ah, 1 minute lang? lumaki lang ako sa Marikina. Doon ako sinilang. At tingin ko doon din ako mamamatay. Tapos, doon din ako nag-aaral mula elementary hanggang college. Hindi ako lumabas doon pa. Tapos, lahat sa Marikina naganap eh. So, So, ayun na itong ako. tough outside talaga of your Oo, comfort parang. area. Kita ko yung kalsada kanina, ba't naninibago ako? Bakit walang baha? Walang putik ba? Nice one. Okay. Hindi, dami nakapark sa kalsada at sa sidewalk. Sa Marikina, medyo mahigpit sila doon. Though sa ibang residential area, pwede. Mga one-side parking. Pero yung iba, naggagasgasan na ng kotse doon kasi mahigpit kahit yung mga kapitbahay mismo. Mga salot din. Oh, so kamusta naman sa dry area natin ngayon dito? Sa ngayon, sa dry area, mukhang matinu-tinu pa naman sa amin ngayon. Basta pag inabot yung ilog ng 19 meters, di nyo na makakontak. What? Ganun? Pinatay na yung kuryente sa amin nun. Ganun ba yun? Kasama na yung cell site Pero dun. parang sanay ka na siguro kasi. Oo, may protocol na, paulit-ulit na. So yung bahay niyo mataas? Yung first floor namin wala talagang laman. Oh? As in zero talaga. Ano lang, lutuan na pwedeng iakyat. Yung ref namin nasa third floor. Paano yung Alam mga, mayroon kayong sasakyan ba or what? Ayun, paunahan humanap ng pwesto dun sa mataas na area sa amin. Oh. Pag bumabaha dun, matik sa may matataas na area sa highway, sa JP Rizal, dami ng sasakyan dun. Mga motor, sama-sama na dun. Ba't ba binabaha Marikina? Yung tubig sa mga bundok, Montalban, ano Antipolo, siya, ang tawag dun, QC, yung- pababa eh. Ang tawag doon yung... Kapatagan. Hindi kapatagan yun. Talampas, ano ba? Yung Baliktad, talampas. valley sa ba taas yun? eh. Oh, Hindi, valley. Di ba pag yung galing sa bundok, Pababa. yung dulo nun, Marikina. Ganun ba yun? What? Ano? Basin ba? Ang tawag? Flood something Something. Tingin ko basin. valley yung tawag doon. Valley nga siguro. Anyong lupa. Yun yung tamang anyong lupa. Tamang anyong lupa. So, for the longest time, walang ginawa yung... Pabot ng ano? Yung ginawa ng Marikina. Ay, maganda, flood maganda. control, Oo, maganda. ano, Kasi before, system. nung Ondoy, nung hindi pa talaga sikat yung baha sa amin, grade 6 ako nun. Tapos, umaga, parang 2 hours lang hanggang lagpas tao na yung tubig. So, hindi pa sikat yung Marikina dati bilang... So, Ondoy nagsimula. mas kilala ang Marikina dati talaga sa shoes. Oo. Ngayon, Sa it's baha. about the baha. Wait, after Ondoy lang nagkabaha? Lagi sa Marikina? Oo, actually. What? Kasi after nung Ondoy, may mga habagat, may maliliit na bagyo, pero inaabot na eh. Pero nung Ondoy, before, nung elementary ako, wala pa. Oh, May shit. naalala ako, grade 3 ako, pero hanggang ano lang, uncle lang, di pa. Mm. Hanggang tito lang. Ano yung worst experience mo sa baha sa Marikina? Yung 8 hours kami sa bubong, walang kahit ano, to umuulan, malamig. Tapos katabi ko mga aso, matatanda, mga kapitbahay. As in sa bubong? Bubong Ilang literal. floor ngayon bahay niyo? Ngayon third floor na, pinataas na. Pero dati nun, second floor pa yun eh. So, ibig sabihin hanggang third floor naabot yung baha? Or second floor Safe dati? na yung third floor. Yung second, inaabot yun. So medyo crazy. Oo. May nakita ka na bang mamatay sa na Wala. witness mo? Magagaling yung tao doon eh. Okay. Makain ng lupa yung mga tao doon eh. Malalupit resistensya Siguro namin. sila yung mga pinaka magsusurvive pag may tsunami dumating. Siguro, pero malayo tayo sa tsunami. So... I mean kami dito kasi malapit kami sa Manila Bay eh. So anytime siguro pag nagkaroon. Diba? So, safe to. Anong floor ba to? third floor. Third floor. Oh, boy, ito. So pag bumaha dito, Wala na, mag-ambaga na kayong abuloy sa akin.
So since na taga Marikina ka, ano ba yung mga hobbies mo dun sa Marikina? Masarap mag-bike sa Marikina. Ayun, bye! Mula maliit ako hanggang pagtanda ako. Kasi ano yan eh, natuto ako mag-bike, grade 1 ako pa. Okay. Tinatakas ko yung bike ng kapitbahay ko. Kuya Dodong, kung nanonood ka. Dodong. Shoutout kay Dodong. Dodong. from Marikina. Dodong. Ngayon, Marikina. Marikina grade, represent. grade 1, ang pinagpracticean ko, yung mountain bike ni Mama. Nabili niya ng tuko yun, bentang adik. Mm. Ang ganda. Ba't anong bentang adik? Diamond back na mountain bike. Legit na diamond back. Ah. Tapos, binenta lang ng 2K dati. Tapos, kinuha kagad nila Mama. Tapos, yun yung una kong praktisa na, na bike. Yung, teka, Ay, hindi mo, bentang adik? Kaya sabi mo. ang tagal kong bike yun. Kasi mula grade 1, nagbo-bike nga ako. Bike to school minsan. Tapos hanggang high school yun gamit ko na bike. Nagba-bike to school ako nung high school. Tapos nung nag-college, tuto magmotor na, edi syempre galing ka sa bike. Angkate nun parang gustong-gusto mo magmotor kasi bike lang dala mo, di ba? So na-addict ako sa motor. Eventually, bumalik sa bike nung nag-retire sa motor. Ganda pala nung cycle mo. So, from bike to motor to bike ulit. Parang Paano ka? Siya natuto mag-bike. Bike muna. Ano Mamaya yun? na yung Bike motor. muna. Ano, Okay. yung phases kasi ni Rob, parang nandun eh. Bike, Parang motor. siya- Pero paano siya natuto? Training wheels ka ba? Or ay hindi, yung training wheels ko tuhod eh. Ha? Ano ito? Pag tumama na sa sahig, sumemplang ka na eh. Ano, lupit, Although yung next phase niya, ano yun? Bike, motor. Yung sa motor naman, ang una kong motor, hindi una eh, parang motor nila Mama. Tapos eventually tinuruan ako. Tapos yun yung lagi kong gamit nun nung college. Papasok ako sa school, yun dala ko yung Mio 1. Mio 1. Ano yun? 2005 or 2006 ni-release yun. Yun yung pinakaunang Mio na ni-release sa Pilipinas, yung version na yun. Hindi ko lang naalagaan. Nabaharin yun dati nung Hondoy eh. Kaya medyo mahirap na i-maintain. So, binenta namin. Ang next nun, bumili kami nung, bentang adik. 15 mil nga lang binenta yun. Bentang adik nga. So, 2K, 15 mil. Mio. Okay. Tapos nung pangalawang motor, Mio Soul I, ano yun, third year college ako nun. Tama, third year college. Tapos 115 lang yun ng Yamaha. Tapos yun, tumagal yun hanggang nagtrabaho na ako. 20... Matagal din pala yun. Hanggat sa nakabili na ako ng isa pang motor, yung paborito ko ngayon, si R15 V3 si Kalabaw. Yun yung pang-apat. Yun yung pangatlo. Ay, pangatlo si Kalabaw. Oo, pangatlo si Kalabaw. Okay. Yun, tapos binenta na rin namin, nung ginagamit-gamit namin si Mio Soul I, si Soul, yun gamit lagi ni Mama at ni Papa, akin si Kalabaw. Manual kasi si Kalabaw, tapos malaki, kaya hindi nila magamit, akin lang. Tapos nag-retire na si Soul I para may gasgas na yung makina sa loob, some shits, yung gano'n. Kaysa palitan na, binenta na lang ng parang Bentang rehab naman. mga Bentang adik eh. medyo bentang rehab nga rin yan, medyo mura lang rin yung benta eh, para 25 lang yata. 25. Pero Pero yung brand new 80. Oo nga. Mga anong year yun? 2021 yan. 2021 lang? Oo. Ngayon, bumili kami ng Click. Yun Ah, ang pamalengke. Honda Click. Honda Click, Ah. pang araw-araw. Sabi ko kay Mama, NMAX na lang, cute size lang yung dalawa, sa Papa tsaka si Mama. Kaya Click na lang. Ayun, hanggang ngayon, si Click nandun, si Kalabaw nandun. Tapos, nung binili ko rin si Kalabaw, doon ako na-addict sa rides. Tipong, kada 2 days nasa Marilac ako, Sierra Madre, doon sa maharabas kami doon lagi. Yung ba yung may nagaan lagi? Nag-stands ka? Banking. Dami kong picture doon, nakakasawa na. May picture ka rin nagbabanking? Marami, oo. Ay, so nagbabanking ka rin? Oo. Oo. Nung mga panahong hindi pa sikat, tipong kami lang Safe pa na magbanking? Kahit pa paano safe, pero syempre, maawa ka rin sa mga lokal doon, na nananahimik, tapos ang ingay ng motor mo. So eventually, nung humigpit doon, medyo nag-retire na rin yung grupo namin. Matatanda na rin, sumasakit na yung mga likod ng kasama ko. R15PH. R15PH. Mga nagpalit na ng motor yung iba. Ako naman, bumili akong kotse kasi ayoko na. So yung transition mo from bike to motor to kotse pala. To bike. To bike. Yun. Babalik ka sa bisikleta Saan ka nung nag-bike?
bumalik ako recently nung 2023, no? Oh, last year tama, lang. last year. Last year lang. Oh. Nice. Doon ako nag-addict. Wait, so, teka, balik tayo. So, si Kalabaw, tapos meron ka Honda Click, tapos yung kotse naman. Kaya, imaginein mo na lang pag bumabaha, ilan nililikas ko. Saan mo nilalagay yung Ano? kotse mo? Sa Fairlane, dun sa may isang hilera nung street na yun. Oo. Excuse. Mas Hindi kasi mataas binabaha yun. eh. Oo. Dami namin doon. Halos yung isang part sa Petron, hindi na kasya. Maabot pa kami hanggang kabilang kanto. Yung buong sidewalk doon, punong-puno ng sasakyan yun, mga nakapark. Kasi ilang barangay yun eh, Nangka, Tumana, tapos Malanday. Naabot lahat ng likod nun. Yung pinakamataas na part, which is in JP Rizal, na pinakamalapit din, punong-puno yun, dulo-dulo yun. Mula pagpasok mo ng San Mateo, hanggang pagdating mo dun sa tulay ng Marikina. Ayun yung ano na yun, yung part na yun. Dun yung side namin sa Tumana. Nagiging ano siya, parking lot, evacuation site ng mga Kotse, vehicle. oo. Paano yung mga motor mo? Doon mo rin nilalagay? Oo, tabi-tabi sila dun. Oo. Si Kalabaw, yung iipit ko sa pader, Oo. tapos si Kona, tapos si Click naman, yung Si Kona yung kotse, yung no? kotse, oo. Si Click yung igigilid ko kay Kalabaw para hindi na talaga makalabas or baka hindi mag-gangster yung gano'n. Para safe na safe. Ayun, laging gano'n yun. Tapos, pag aakyat ako ng isa, lakad pabalik, parang 3K steps yun. Steps. 3K Tapos step. balik na naman, 3K steps. Tapos balik na naman, 3K steps uli. So, kuha ko yung 10K steps sa Kaizen. Shoutout nga pala Kaizen. Nag-Kaizen din si Raf. Yan. Shoutout sa Mas mga nasa... 20 kilos pare. Oh, 20, 20 wow. kilo. Mamaya pag-usapan natin yan. Ayun, balik sa bike. Iba kasi yung ano eh, iba yung ganda ng Marikina pag magbabike ka. Oo nga, di pa tayo nakapag-bike dun. May Hindi sariling bike lane eh. Tapos ngayon, Dapat ipasyal mo kami kasi nagbabike din oh, kami. punta lang kayo, Oo. sabihin mo lang pangalan ko doon. Hindi kayo papansinin. Kaya mo sasabihin. Yung tinutukan na ng kutsilyo. Uy, kaibigan ako ni Rap. Tinuloy eh. No? Rock Aguilera. Sino yun? Yung ano kasi doon, yung bike lane, nire-respeto ng mga sasakyan yun. Tapos, yung bike lane doon, hindi siya exclusive for bicycles only. Hindi siya katulad nung ano, oo. Hindi siya katulad nung sa QC, sa Parang ibang... sa San Juan. Shared. Yun talaga, nung unang-una pa, nung di pa uso bike lane, sharing na talaga yung bike lane, tsaka yung motor. Yung scooter. Oo, okay lang doon, kahit may motor doon or may ano. Tapos yung mga sasakyan, alam din ng mga tao doon na pang Ano yun? maliliit na ano yun. Pintura lang siya or may bollard siya. Bollard talaga, maayos talaga. Wow, may harang talaga. Ay! Ano, pintura lang, yung rubberized paint. Oo, yun. Parang dito, di ba? Sa Oo, yan, yung Manila. ganyan, oo. Parang dati sa Manila nung lockdown. Nung lockdown. Ngayon wala na eh. Parang ganun. Ngayon, yung Marikina kasi, residential talaga siya eh. Tapos may tinatawag pang Golden Place or yung Marikina Heights. Ano yung Marikina Heights? Mga taga Marikina hindi binaba. Okay. Kaya Golden Heights, Place. So sila yung mga upper tier. Oo, ganun. sila yung nakakataas. Nakakaangat, ganun. Oo. Literal nakakaangat sa buhay pa. Tapos, pag nag-bike ka dun, pre, parang hindi mo na kailangan pumuntang Tanay para maramdaman yung fresh air, yung ganun. Punta ka lang sa Marikina Heights, tad ng puno. As in, literal, ang daming puno dun. Tapos, hindi rin ganun ka-congested yung traffic. Siguro may mga kasabay ka, mga 5 sasakyan, ganun. Pero konti lang, hindi yung tipong hingal na hingal ka, tapos puro usok. Parang wala ka sa Metro Manila. Oo, parang ganun, pre. Parang BGC pero residential area. Mabisa doon, maganda sa Marikina. Kaya nga kahit binabaha kami, kahit may bayat lupa sa Batangas, pinaupahan namin yun. Dito pa rin kami sa Sa Marikina. Marikina? Oo. Parang Hindi, ganun ako may sa ganda Cavite eh. Yung mahal na mahal ko yung lugar. Kaya ano. Oh. Etibac. So siya, Marikina. Kaya pala matapang ka. no? Oo. Wala Yeah. yan. May sikat na ano doon eh, na kilala ang Cavite sa ano, sa rocks. Okay kasi. Oo, yan. Yan. Di ba? Ang hirap pala pag may mga taboo topics, no? Marami yung tropa doon, matatapang din yung walang tropa. Yan. So, Coke Zero. Salamat. 0 calories. Ang halo, sorry. Kasi ano eh. Hindi, ba't yung alak pa? Taas calories na. Taas calories yun. Mataas calories ng ano yun. Dalawang shot nun, half cup of rice na. Oo. O, di ba? Grabe. Grabe, isipin mo, no? Oo. Ang taas, parang mantika yung ano. Pero mas marami naman yung shot. Pero kahit pa pa.
Dati kasi pag umiinom ako nun, halos lumalabas isang litro kami ng Alfonso. Oh, edi parang isang ano kayo nun, isang rice cooker kayo ng kanin. Oo, ganun. Kaya ang tataba namin. Oo. Tapos syempre, alam mo naman yung urban legend dati na Pag hard. pag hard di daw nakakataba, di ba? Oo, Wala na, debunk yun pa. Kasi yung beer, 100 something calories, di ba? Tinansya ko nga, di ba, yung isang shot ng black, for example. Na naginom tayo kila Eko. Black label, parang Double 90 black. cals. Tapos yung isang bote ng beer, 149, di ba? 330 ml yun, pare. Oo, so, Eh, yung isang shot, parang 50 ml lang yun. oo, so, Or 40, 30. kung mas marami kang shot, dahil sinasabi mong hindi nakakatawa yung shots, edi, mas tatawa ka panalo. Wala. Eh, di sana ang papayat ng mga tatay. Charot. Bakit mas mataas yung calories ng hard? Ha? Alam ko kasi dahil sa fermentation, yung gantong ganyan. Pero hindi ko lang alam, ano lang yun, para stock knowledge na siguro. Kung mali ako, comment down na lang, guys. Or yung calories ba ay galing sa alcohol? Basta ako, tinitingnan ko lang sa My Fitness Pal eh. Yun. So, shout out sa My Fitness Pal. Salamat, may fitness pal. Doon na lahat. nandun. Ba't mo paalamin kung bakit? Sana dapat GMG na lang. Google mo gago. Yung pwede, hindi, yun nga yung topic namin ng episode 1. Pwede yung mura dito sa podcast na to. Pwede pucha, shit, gago. Pero bawal yung directed sa tao. Oo, So yun mali yung difference ng mura na okay lang, tsaka mura na ano eh. So, legal yung continental pacquiao, yung gano'n. Ano yung continental pack? Hindi nyo naabutan Ano yun? yung continental pack yun? Kay Kuya Jobert yun. Kulang pa buhay niya. Ay, kaya nga kami Kulang nagpa-podcast eh, para mas Wala, marami kulang kaming pa buhay niya. makausap. Yung opium papi pigeon. Ano yung opium puppy pigeon? Hindi nyo alam Ano yung opium? Ang bata Ang dami pa kong, kayo. ang dami. Mas matanda nga kami sa iyo. Opium pup. Hindi nyo alam yan. Hindi, ano yun? Magbabago buhay niyo doon. Hanapin niyo yung mga video dati ni Kuya Jobert Okay, sa YouTube. Kuya Jobert. Oo, Stand-up tapos- comedian ba siya? Magaling na tao si Kuya Jobert. Yun Kilala lang mo si masasabi Kuya ko. Jobert? Marigay na ba si Kuya Jobert? Hindi ko nga rin alam. Pero parang karapat dapat eh. Karapat to. Sabi sa'yo, di ba? Okay na. Masyado mo nang yung marikina. Solid na- Binayaran ka ba ng City Hall? Hindi, yun yung malupit doon. Kasi kahit, yun yung malupit sa Marikina. Yung mga tao doon, kahit May sinong pride. tanongin mo, oo, mataas pride. Yung excellence, good taste, right conduct, talaga napukpok sa amin yun ng mga bata kami. Public school ka doon. Public hanggang college. Hindi, naalala ko yon kasi eto good thing naman eh, di ba? Kuya Jobert? Yung hindi si Kuya Jobert, si Bayani Fernando, di ba Oo, dati? oo. Kaya nga Si ginawa yung MMDA. MMDA chairman kasi Ang higpit ng malinis yung Marikina dati eh compared sa ibang ewan ko nga kung malinis pa rin, pero yun yung pa. Hoy, ngayon malinis pa rin. yun yung pero parang reputation ng Marikina. yung linis ngayon ng Marikina, dahil na rin sa pusa ng tao. Ah, Dati kasi may mga street sweepers pa. mm. Ngayon, sila-sila na lang rin naglilinis. Kasi una, kami-kami lang rin naman yung babahin. Bakit kami magdudumi doon? Tapos pangalawa, syempre yung kinalakihan mong higpit, magiging habit, habitual na. Pag may basura, hindi mo nakita nagtapong kung saan diretso sa basura nila or pulsa, di ba? Ah. Simula bata kami, basura mo, bulsa mo lagi. Kasi makakontribute sa bahay. Kanina nga nung kumain tayo, 'di ba, parang niligpit mo agad after. kasama sa habits pa rin Oo, talaga. naging Hindi mo ginagawa yun? Hindi, ginagawa ko nga yun eh. Oh, Claygo eh, Claygo. Tsaka dati kasi may programa si MCF. Ano yung MCF? Yung asawa ni BF, sorry, di ko na alam yung... Eh, Basta asawa ni Bayani Fernando. asawa ni Okay. Bayani Fernando. Rest in peace nga pala, Bayani Fernando. Tawag dito, Moment of silence. Day joke. Moment of silence. may school bus na darating sa public school nyo. Ngayon, kapalit yung school bus na yun, loaded ng mga school supplies at kung ano-anong pagkain. Tapos, ang kapalit nun, may papalitan nyo ng basura. Ha? Oo, ng non-biodegradable na Barter? basura. Oo. Ngayon, nakalista rin yun kung ilang kilo yung basura ang dala mo. Tapos may equivalent points yun. Tapos yun yung kapalit dun sa laman ng school bus. What the? Sobrang solid nun, par. Wala na yung ngayon. Wala na. Ah. Sobrang angas nung yung... Alam mo dati may mga maangas na magulang, di ba? Dadala na sobrang daming basura doon para maangas yung anak nila. Eh. Oh, ganun. May ganun umabot sa So, point. iba na- nang mongolekta ng sobrang daming basura. Mabibigat. Oo, yung mga newspaper. Like, lagyan mong bato, pwede. Siguro yung iba nilagyan. Ah, Ewan, konsensya na lang nila yun. So, parang Di namin over effect ginawa yan, yun. di ba? Insane. Oo. Alam mo yan? Oo. So
Sobrang solid nun nung elementary. Ewan ko nung high school, mukhang tinigil yata yun nung high school na ako. Pero nung elementary ako, yung pink na bus na yun, yung nakangiting, may booklet ka pa nun, tapos pag bubuklatin mo, ikaw yung pinakamaraming nakalagay na points. Ang angas mo nun pa. Tapos bago lahat ng gamit mo. May bag din nakasama. Dahil dun. ang dami mong basura na na-collect. Alam ko may sapatos din yata dun eh. Oh. Maangas yun. Tapos bus na Marikina yun. shoes pa, matibay. Matik yun. Oh. Wala tayong ganun sa Etibac. Daming, daming pwede Iba sa... product sa Etibac. Ano, saan ba kilala ang Cavite? Di ba? Laking Cavite ka, di ba? Oo. Sa... Kami. Saan ba? Oo. Ito, classmate ko. Saan ka sa Cavite? Sa Gentry din. Rosario ako, ito Gentry. Oo. Si AJ kasi, classmate ko siya since grade school. Mm. Tapos nung kailangan ko ng roommate, siya yung in-invite ko. So, 6 years na kaming roommate ngayon. Benchwarmer na. So yung Cavite, Mula supot hanggang Ay! pagkatuli, magkasama. Oo. Ang tanong mo, saan sikat yung Cavite? Oo. Tagaytay, oh. Pwede ba yan? Alam mo naman Tagaytay. Mm. Sa mga alam mo Hindi, na. dami kong best friend yan. Yung mentor ko nasa Dasma ngayon. mga ano. Pero sabi daw nila, sa Cavite daw, ito ba yun? Lahat daw ng bahay may baril. Kami walang baril. Wala kang baril. Bakit kayo may baril kayo? Lane. Pwede, mag-apply ako ng Para lang masabi mo taga Cavite. Lahat daw ng bahay may baril. Oo, hindi ko alam Lahat daw yung... ng kangkungan may mga bangkay. Grabe naman Hindi ko alam yun, Hindi, inimbento ko lang yun. Yung part na yun. Pero yung baril yata. Saan sikat yung Cavite? Oh, saan sikat? Pagiging traidor. Bakit naman? Hindi ka loyalty. Aguinaldo, di ba? Hindi. Kasi, sorry, hindi ko alam history ko. Feel ko hindi traitor eh. Kasi opposite ng traitor. Naalala ko na Mas loyal. Mas loyal. Oo, kasi si... Loyal sa Amerika. hindi, loyal sa kapwa Caviteño. Ah. Kasi si Bonifacio, yung di ba, yung unang election ever, Doon yun. sa Cavite ginanap. Nung nagbotohan sila, Andres Bonifacio, Ugat bato ba yun? Hindi, Tejeros Tejeros Convention. Convention. Ay, Tejeros ko, sorry. Sorry, Ma'am Pio Quinto, kung napapanood ko. Tejeros Convention, Okay, yun. babay. So yung pinakaunang battle ng presidency, si Andres Bonifacio versus Emilio Aguinaldo. Tondo Boy versus Oo. Etibac. Pero yung pangit dito, home court advantage, nagbotohan sa Cavite. Tapos, Ay, ganun. mga katipunerong Caviteño yung botante. Taga QC Katipunero eh. Hindi sa Tondo. Kaya nga, di ba? Di ba? Pinurit ko pa. Di ba? Di ba yung mga KKK, sa sila eh, Manila talaga, di ba? May may giyera. So, doon sila nagbotohan sa Cavite. Sino ba yung botante? Di mga Caviteñong general. Siyempre, binoto nila yung mga Mga kakosa nila mga doon. kosa nila. Oo. Si Emilio Aguinaldo. May landslide victory. Kaya landslide victory. Pero assuming na sa Tondo nagbotohan, di for sure panalo si Andres Bonifacio. Dapat nun. sunod. Taga Tondo si Andres. Oo. Solid. So sila yung original na sa akin ng Tondo, sa iyo ang Cavite. Oh, di ba? Si Aguinaldo, kaya naging first president tuloy, si Aguinaldo. Kasi doon nagbotohan sa Cavite. Yun. Galing. Natuto ako. Tapos pinapatay niya si Henry Luna. Oo. Allegedly. 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 Tsaka si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio? Allegedly. Allegedly. Yeah. Debatable. Debatable. Siguro kung ikaw, as a Caviteño, naniniwala ka dun sa history na yun. Part ng history na yun. Ako naniniwala ako kasi Naniniwala ka pinapatay ni Aguinaldo. Oo, naniniwala ako. Kasi Akala ko naman dun. Proud Caviteño ka talaga eh. Hindi, yun nga. Willing silang pumatay for their Kaya hindi ko alam kung proud ako or hindi doon sa part na yun ng Cavite. Proud ka daw. Pero kakaiba pa kasi yung buhay dati. Oo. Pero imagine nyo, paano pumunta si Bonifacio dun? Oo. Walang jeep pa, walang bus. Ano yung kalesa? Nagkabayo sila Or noon. nag-walking sila. Anong badass nun? Oo. Wala yun nun. As in, Saan yung lusot mo nun? S-Lex ba? Wala. FC5 wala extend. pa Cavitex nun. Kaya nga, di ba, nagtago sila sa mga Espanyol, Cavite lang. Di ba, kung sayo, isang oras lang na Oo. kotse yun. Dati parang liblib na yun. Oo, Di ka makakapunta tago-tago doon. Daming gubat doon. Di ba? Ngayon, pag kriminal ka sa Metro Manila, tago kang Cavite, bukas huli ka na. Ay, oo, huli ka agad. So, kalating araw din. Or Bakit mo alam? One day. Bakit mo Hindi, alam? one day sila naglakad. Wala ka. Hindi, kabayo lang nun eh. Di ba? Ayun. Mm. Oo.
Oo, baka may mga historians tayong nanonood. Actually, gusto ko nga magkaroon din ng... Si, ano, si Bonifacio. Pero alam ko yung mga roads na rin ngayon, yun din yung dinadaanan before eh. Tapos in-upgrade na lang. Naku. So, yun yung dinadaanan... Hindi yung actual road mismo, pero parang andun na kadikit, ganun. Tapos in-upgrade na lang. Baka yung sa Pote, di ba yun yung boundary ng Metro Manila and Cavite, di ba? Sa Pote. Doon nagkabayo sila, ano. Pero ngayon kasi... Doon nagkabayo sila Bonifacio, tapos sinuli ng enforcer. Nag-meeting. Kasi rehistro niyan. Hindi, wala pa kasi yung reclaimed areas, di ba? Laglag yung plate number ng kabayo. May kabayo, no? May plate number kayo mga kabayo, no? Wala ka pang huli doon, wala ka sa linya. O sige, motor pa rin. Oo, pala. Kasi ano siya kabibili niya lang ng ano yung Ano motor motor mo ngayon, Brad? Passion lang, passion. Oh, hindi mo Mio nila din. lang yun. Classy as fuck yun, pre. Class. Tanong ko, kung sumemplang ka na ba sa motor? Isang beses binangga ako. Ay, so hindi mo kasalanan. Hindi ko kasalanan. Pero yung tipong ako, wala. Proud ako. Maangas ako sa skills ko sa motor, pre. Pero yung tipong nakatigil lang ako, tapos bigla akong binangga sa likod. Ano yung ba nangyari? Wala akong magagawa doon. Like, basag yung ano mo? Ang dami kong sugat dito nun eh, pero wala na yung ibang peklat. Tapos meron pa rito. Tapos buti naka-helmet din ako nun. Problema, naka-boxer lang ako at sando. Kaya medyo marami yung sugat ko nun. Ganun pala yun. Pero yung tipong self-accident, gano'n, wala naman. Yung nag-slide or na ano, medyo malakas ako kumotob ng gulong eh. Kasi pag once nabasa yung kalsada or maalikabok or mabuhangin, wag ka na magmamabilis or magpepreno sa harap. Sa likod kasi pag nagpreno ka, Saan ba yung preno? Sa right, preno sa harap yon. depende. Sa akin kasi, ito yung harap eh. Yung Ay, harap- ito yung harap, ito yung harap, ito yung likod. Yung sa manual ko kasi, ito yung harap, tapos ito yung Clutch yan. Oo. Yung sa ano, sa Hindi ako namimreno sa likod. Ay, Walang, yung R15 ko ngayon, Ah. walang preno likod nun, 3 taon na. Oh? Umuwi ako ng Kalatagan, nira-ride ko yun dun, walang preno sa likod yun. Pwede ba yun sa highway? Puro harap. Sa highway? Hindi. Ay, hindi pwede. Ang daan ko nun, service road sa, tapos Daang Hari, tapos Tagaytay, tapos para kanan Kalatagan, dire-diretso. Walang preno sa likod yun para. Kasi delikado sa sports bike na setting. Kasi walang bigat yung Ilang likod. cc ba yun? 155 lang. 155? 155 lang yun? Nakita ko na kasi yung motor niya, akala ko big bike. Ang laki niya eh. big bike Yung na. ganon. Pero may secret bulong sa loob yun. Ano yung secret bulong? Ang kargado. So hindi siya 155 talaga. Mm. May pinaano mo, upgrade. So ano na siya ngayon? Nang CC na siya? Secret siya, secret. Secret CC. Secret CC. Hindi pa bull yun ah. Yung niya, yung konsumo niya sa gas, para na siyang BIOS. Oh? Nagti-20 siya. Sa lakas sa gas. Kaya pala, mas pipiliin mo pa minsan si Kona dalhin kaysa yung Oo. ano. So mas malakas pa sa gas yung motor mo kaysa sa kotse mo? Ay hindi, malakas ako si Kona. Malakas. Si Kona. Si Kona yung... hindi mo na-introduce si Kona eh. Yun. Yung before kasi mag-pandemic, nabenta yung lupa namin, ibang lupa sa Sa Batangas. Marikina. Okay. Batangas. Tapos, di pa naman namin alam na magpa-pandemic, di ba? Oo. Eh, syempre, kailangan din namin ng kotse para may business din ako, may pangkuha ng stocks, tas sa pamilya, alis-alis, yung ganun. So, kumuha kami ng kotse. Ngayon, naghanap ako ng something na reliable, tipong hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Dami kong hinanap na reviews, ganito, ganyan, iba't ibang klaseng kotse. Hanggat sa nag-end up ako sa Kona. Hyundai Kona. Oo. Ang pinaka-issue lang ng Hyundai Kona, yung right side passenger window, minsan nagmamalfunction, tapos hindi na siya bumababa. Yun lang. Pero engine-wise, smooth. As in smooth. Smooth as fuck. Ako lang nagme-maintenance nun, change oil lang. Total gastos ko sa change oil nun, or PMS, kung tawagin ng iba, is parang nasa 1,700. Oh. 4 liters na yun, tapos may kasama ng filter. Pag sa kasa yun, mga 20 plus K. Ganon. Tatagayin ka pa nun. Brand new yun, brand new. Second hand. Second hand. Never akong bibili ng ano eh. Marikina. Hindi. Diba parang may stigma doon? Saan? Sa Yun nga, Marikina? may stigma doon eh. Bumili ka ng second hand na sasakyan sa Marikina, may stigma. Nabaha, ganon yung Easy, ano yan. ano, Oo. isipin mo daw. Pero pinaka-the best dyan, dala ka talaga ng mekaniko mo. May checker. Though, okay lang rin naman ang binaha, pero
Para safe kasi sisiksik sa frame yun eh. So kasulok-sulukan ng kotse yun. Yung mga putik-putik. Oo. Okay. Tapos magbi-build up ng kalawang, kokorod, inside out yun. Kahit tipong pinapinturahan lahat ng frame pero may pumasok sa loob. Tuloy-tuloy lang yung paggawa ng kalawang sa loob nun eh. Tapos palabas yung dali niya. So, hindi naman sa inaano ko yung mga kotse sa Marikina pag may nagbenta. Pero maganda magdala talaga kayo ng mekaniko. Ganun pala yun. So, dapat in-exhaust yung lahat ng... Silip talaga lahat yun. I-exhaust mo lahat ng putik. Yung ibang ginagawa, Parang kinakalas yung ibang yung fairings ng kotse. Kinakalas yun. Tapos Ano yung fairings? Yung mismong panels, Oh, tatanggalin lahat yun? tatanggalin yung ibang parts doon. Okay. Tapos titingnan kung may residue ng putik. Yung ganun. Kasi kapag meron, ibig sabihin, hindi nalinis ng maigi, binaha, lumabas pa ebidensya. Yun yung pinakamabisang gawin. Kahit halimbawa, bibilin mo lang yung, nakita mo sa marketplace for sale, pwede mo ba yun ipatanggal pag Oo, pag ipapacheck, syempre. Ganun? Syempre, pag buyer ka, Pag sure buy naman, ang ganun? second hand kasi walang warranty yun, pre. Depende na lang sa pinag-usapan nyo. Pero Okay. as is yun kung tawagin nila sa second hand. As is yun, pag binili mo yan, yan na yun. Pag nasira yan next week, bahala ka na. Tatanggalin mo yung... Yun yung downside, downfall na ng second Sa hand. second hand. Kalahati nga yung presyo, pero di mo alam kung ano nangyari dyan. Oh. Kaya nung nakahanap ako nun, si Kona, 4K Odo pa lang. 4K Odo. Ako na una nag-change oil. Sobrang sariwa nun. Sobrang sariwa Oh. pa. Tapos ngayon, 25K Odo lang ngayon. What? Di ko na halos nagagamit eh. 25, di lagi motor ka kasi. Di ako maalis ng bahay, par. Oh. Puro bike. Bike. Puro bike. Kasi nag-pandemic nung kakabili lang namin kotse, di ba? Oo. Boom, pandemic. Walang lumabas. Oo. So, nandun lang siya. Tapos ngayon, nung maluwag-luwag na, sobrang traffic sa pag lumabas ka ng Marikina. Marikina kasi walang coding, pero hindi nagta-traffic na malala. Yung rush hour lang kapag papasok tsaka uuwi. Pero yung residential areas, kung taga Marikina ka, legit na Marikina ka, hindi ka matatraffic kasi dadaan ka sa kung saan eh. Oo. Kung interconnected lahat halos ng mga kalsada doon, laging may lusot. Wala siya masyadong dead ends. Yung dead ends doon parang bilang lang eh. Sa area namin parang isa lang yata sa may malapit kilapat. So, pwede kang umikot-ikot. Yeah. Wait, sipat sa siya, di ba, subdivision? Kahit sa mga subdivision? Pwede kang lumusot doon. Allowed. Konti lang yung doon, mga super exclusive na subdivision. Pero yung mga exclusive subdivision na yun, dead end na yun. Yung Pag sa mga pumasok heights ka. na nga, Yung mga heights nga, yung iba, hindi nga siya subdivision eh. nadadaanan pa rin. Normal na normal na kalsada. Parang dyan sa labas. Oo. Walang mga tindahan, talagang bahay lang. Gate, sidewalk, bahay. Kalsada, yun na. Tapos puno, marami. Tapos asfalto yung mga kalsada. Tapos walang traffic. Ganun ka-beautiful doon, pare. So, pagbibili tayo sa Marikina, maganda. Bibili ng kotse. Kotse, hindi, Hindi, wag. ng lupa. Yung tip ko siguro sa pagbili ng kotse na second hand, una, hanap ka ng mapagkakatiwalaan mo talagang mekaniko. Madali lang naman. Saan ka naghanap ng kotse? Sa Facebook? Sa personal? Doon lang sa Kotse Market. Kotse Mart ba yun? Sa may Katipunan. Oo. Yun lang, doon lang kami kagad tumingin. Nung nakita ko low odo, wala namang mali sa low odo eh. Yun lang talaga yung tinakbo niya. Check mo lahat. Tapos nagdinala ko rin yung tropang mekaniko. Legit naman kasi, hindi pitik yung odo. May dala siyang sensor. All goods na. Pwedeng debate dyan, brand new na kotse or second hand, pero hindi ka sure kung ano mangyayari. Ito yung ko dyan, yung review ko dyan sa brand new Versus second hand. versus second Sa hand. brand new, may warranty ka. Kasi talagang... Pero yung warranty, that's like 2 years lang eh. Or minsan 1 year lang. Depende sa may 5 years yung iba eh. Depende sa manufacturer. Tapos, hindi, alam ko, yung ibang warranty, hindi kasama yung electricals eh. Tulad sa motor, hindi kasama yung electricals. Ay, electricals lang yung warranty. Yun yung wina-warranty. Ewan ko lang sa kotse. Sa kotse yata kasama pati makina yung transmission and stuff. Yung ganun. Kasama, Halos oo. lahat, oo. Pero yung halimbawa sa akin, 2 years lang. Ay, hindi, 3 years lang yung ganun. yung warranty. Tapos after nung, bahala ka. Ngayon, ang problema dun, kailangan dun mo rin siya papa-maintenance para valid pa rin yung warranty mo. Oo. Kasi kapag nagalaw na ng iba, hindi na siya valid. Kunwari, tumalon yung sa booklet mo ng PMS. May tumalon dito, saan mo PMS to? Ganun. Ay sir, di na valid warranty. Ganun.
Oo, ganun. Mm. Hindi naman lahat free yung PMS eh. 'Di ba, pwede pa nga yun, yung mga ibang Ford Actually, nga, 30K ganun. sinasabi lang nila na free, pero yung free, yung labor. Oo. Pero yung parts mo, yung mga consumables mo, yun yung babayaran mo, syempre. Sarap no, kung libre yun. Ako naka-free, 5 years. Pati langis. Oo. Damn! Oo. Pati yung mga air filters. Mga, Oo. Damn! Oo nga. Ganun Hindi sa kasi, Ford? nung nakuha ko kasi yung kotse ko, Ford Territory, first gen niya. So, parang promo siya. Gets, Oo. gets. So, 3 years warranty, tapos 5 years na PMS. may ganun pala. So, last ko na ngayon. So, magiging paid na. Narinig ko yung mga office mates ko, mahal nga yung mga SUV nila, 20K, Ganon. gano'n. Kita mag-change oil. Madali So, lang. so last ko na this year, last free PMS ko. Basta lagi mong So- iisipin, kung ang motor matibay, ano pa ang kotse? Wait, so mas matibay ang kotse? Mas matibay ang kotse. Pag banggay mo yung dalawa, tinan natin kung sino yung buo ba. Parehas 100 kilometro, tapos talon kayo sabay. Kasi mas nakikita ko yung... experiment natin. Kasi mas nakikita ko nga yung mga motor na luma, nabubuhay pa rin sila Diba? ng tagal eh. Tsaka yung mga sasakyan kasi sa ibang bansa, kunwari, yung tropa ko sa Canada, Okay. bumili ng Mazda 3. Mazda Hulaan mo ilan na yung Odo. KM ba dun o KM, miles? KM. KM, ilang years? Anong taon? Parang 5 years old na yung sasakyan. 5 years. Siguro mga 30K. Higher pare. Higher? 50K. Higher pa. Higher? 3 years old pa lang? 5. 5 years old? 50K. Yung akin, 40K pa lang. Tatagal pa tayo, masyado mataas. 200K pare. 200K? Ganon yung mga normal na sasakyan dun sa ibang bansa. Kasi Kaya... ang laki ng Canada eh. Ang haba ng kalsada Oo. dun eh. Kaya malaki yung ano. Ngayon, hindi nagkakaproblema, hindi bumibigay yung mga pyesa sa loob, hindi naman kumakalas bigla. Kaya takang-taka ako dito sa Pinas, 50K parang ang taas na, di ba? Oo, parang ang taas na. Parang ayaw na nga nilang bilhin nung iba. Sa mata ng ibang bansa na malalaking mahaba kalsada, baby pa yun. Oo. Fresh na fresh yun. Alam ko pag Baguio ka or sa mga mountain province, yung 80K nakukuha eh. Meron ako nakikita. Sinasabi, Oo. kasi medyo stress na eh. Kasi kakaapak, ganun, high RPM. Oo. Ano lang naman maintenance mo dun, yung block lang naman siguro kung makakaskas. Kung maayos naman yung change oil mo, hindi magiging issue yun. So, yung block yung tinatamaan ng piston dito, tapos yung head naman yung dito sa taas. Dun yung mga spark plugs and stuff. And wires. so kaya mo yun, tingnan? Or may kakilala Ay, kang hassle tingnan yun. Kailangan mo ng yung gano'n, yung crane na maliit. Oo. Mabigat yun. No? Ganun- Pero may kakilala akong gumagawa ng lahat na. Ganon din yung concept sa motor, di ba? Same na same. Oo, wala lang aircon. So yung motor parang lang siya, mas konti lang yung piston Oo. niya. Ilan Oo. ba? Isa lang, gano'n. Isa, ganun. Ah. Sa Fazio, isa. Oo, may pala. Sa kotse, 4. Yun yung Pinagkaiba, normal. mas maraming electronics ng kotse. Si Fazio, yung yung digital screen mo lang. Tapos, yung odometer, yung ganun. Hindi, mahilig ka bang mga ligot o Hindi, ayun na, papasok na tayo. Ayun. Yun yung negosyo niya. Yun yung negosyo. Oo. Nagtitinda siya ng motor parts. Ba't ang dami alam mo ka sa... Maganda, yun ang magandang transition, hindi yung Yun fitness. eh, Okay. yung sa ano kasi, yung paano ba nangyari niyan? Ang dami mo alam. Like, ano bang... Kasi nga business Dami niya. kong trip eh. Marami akong Pero, trip pero eh. ano bang ano mo? Ano lang, educational background. IT ako par. IT siya eh. Layo, di ba? Layo. So, pwede mo pang i-extensive topic sa IT, pwede extensive sa fitness, extensive sa Pati sa isda. motor. Addict din ako sa aquascaping. Oo, isda. Marami na yung isda. May aquarium ba? May Oscar ako sa bahay ngayon, di pa kumakain. Oscar, kung nanonood ka, sorry. Sorry, Oscar. Anong isda yun? Oscar? Parang ano? Wait, si Oscar, Ayun, yun. Kala ko pangalan. Oscar. Yun na rin yung pangalan niya. Mahina ako sa Ano pangalan. yung itsura ng... Wait, so si Mukha siyang Oscar. tilapia makulay. Oh. Ibay nun ni Oscar. Parang Wait, bakit? Di ba isda si Oscar? Mm. Ba't matibay? Nirescue ko lang yun. sa Marikina. Hindi, sa aquarium ng tropa. Napabayaan na kasi, tapos yung tubig niya parang isang dangkal na lang. Tapos ganito lang siya kaliit. 1-year-old na, tapos ganito kaliit na Oscar. Malnourished yun. Gano'n kalaki ba ang Oscar? Maabot siya ng ganito. Braso. Lagyan natin. Ganito, ang ganyan. Oscar. Laki ah. Laki. Yung, Nakakain ba yun? ha? Nakakain ba yun? Para siyang tilapia. Tilapia, Cichlid ano? family siya. So pareha siya ng pamilya ng tilapia. Oh. Fresh water. So mabubuhay siya sa baha. Wait, so nakakain ka? Oo, sa ilog. Nakakain nga yung Oscar? Oo, pwede.
Pero kaso attached ka na kay Oscar. Oo. Kung papakita si Oscar dito. Si Oscar the Oscar. Kaya tawag dito mga kaliskis. Mas makapal yung kaliskis nila kaysa sa tilapia. Kaya hindi siya, pwedeng kainin. Pwede naman kung walang-wala na. Pero Pero may nakakain si Luffy nga may reserbang reindeer di ba? Si Luffy. yung cook niya, Si Luffy. Akala ko, sinong kilala niya? Okay na si Luffy. May reserbang alaga si Luffy. Emergency food niya si Chopper, Si Chopper, di ba? doktor niya plus Emergency food, gagawin si Luffy. So, ang dami pa ng hobbies nito. Oo, pwede nga IT. 3-hour podcast Mechanical. Parang pwede 3 parts podcast eh. Actually, doon lang umikot buhay ko. Ayokong gumawa ng hindi ko gusto. Ayun. Ay, maganda yun. Quotable. Bakit ako magsasayang ng oras at pagod sa hindi ko naman trip? Hindi ka sell out, ganun. Depende kung sobrang laki nung Sobrang laki ng offer. kapalit. Oo. Okay. Diba? Ikaw, sell out ka ba? Hindi ako sell out. Kasi ikaw, hindi ka naman maglo-lawyer, hindi mo gusto, di ba? Oo. Hindi ako gusto ko mag-lawyer kasi chismoso nga ako eh. Tsaka mahilig diba? ako sa mga kwento, kaya ako nag-lawyer. Hindi ka nga masaksak dati. Sobrang chismos. Cliffhanger yun eh. No need to know. Masyadong crazy ang history namin nila. Ano ba kayo dati sa... 2020 pa kami magkakilala Hindi, eh. ano nga? Saan? Nagkakilala kami sa trading community, trading school. Trading school. Leo Advantage. Trading. So, doon kayo magkakilala. Marami kasi yung mga GC. So, aside sa trading, may mga iba-ibang hobbies. Tapos, kami ni Rap, active kami sa mga comments, gano'n. So, si Rap, patunay din siya na makakamit ka ng mga tunay na kaibigan sa internet. So, in short, sa internet ko siya nakilala. Sa tunay na kaibigan. Oo, di ba? Loging galing, may ADHD yung topic na. Oo nga. Parang gawin. Nasaan na tayo? Ayun, Hindi ko na alam eh. Nasaan na paano tayo? ako napunta sa Si Oscar, negosyo. Si Oscar, subtopic. Subtopic. Yung segue talaga ng negosyo. Sa motor. Mechanic. Una kasi niyan, tag dito, gustong-gusto kong bumili ng R15, crush na crush ko yun eh. Dati sniper yung gusto ko. Wait, so yung motor mo ngayon, pangarap mo lang dati? Oo, talagang gustong-gusto ko yun. Pag nakikita ko yun, talagang iba yung kilig eh. Alam mo yun, yung para mo nakita crush mo, pero ito motor, iba yung kilig eh. Gusto mo sakyan. Oo, yung ganun. Hanggang ngayon, hindi ko na nagagamit. Wala akong plano ibenta kahit maubos lahat ng pera, di ko bibenta yun eh. Oo. Ngayon, dahil crush na crush ko yun, syempre gusto kong pumasok sa mga community, aralin yun. Yung first hand na opinion na galing sa mga owner din mismo, ng gano'n, kung kumusta, ano yung mga issues, ganito, ganyan. May na-message akong isang group dito sa Marikina, R15 Marikina in Rizal. Boss Rene, shout out, Kuya Roy. Nag-chat ako kay Boss Rene, sabi ko, Boss Rene, ay sir, pwede bang sumali? Ganito, ganyan. Tapos ang una niyang tanong sa akin, may R15 ka ba? Sabi ko, planning pa lang po. Saan ba? Sa Facebook? May message mo siya? Random lang, talagang Okay. random tao sa internet. Sabi ni Boss Rene, balik ka sa akin pag may R15 ka na. Medyo condescending yun Ngayon, nung bumili na ako, syempre, balik ako sa kanya, chat ako, edi sama na ako sa grupo niya. Ngayon, nag-ride kami, parang ano ba yung first ride namin, Marilak lang yata. Unang ride namin nun, dami ko kagad nakilala. Mga manong na, matatanda na, mga 30 plus, 40, ganun. Tapos ako parang 21. 21. Ang layo ng edad namin, di ba? Si Boss Rene, kaedad ko yung panganay niya. Para mo ng tatay. Para ko ng tatay, oo. Ngayon, pagpunta ko pa lang doon, dami na kagad sinita sa akin. Sabi sa akin, mataas masyado yung gulong mo, mataas yung hangin. Babaan natin, tayong-tayo. Kasi babangking-banking sa taas eh. Tapos mataas hangin mo, mas prone sa ano yun, sa slide yun. Kasi pag mas mataas yung PSI mo, hindi ka ganun kakapit sa lupa. I mean, konti lang yung contact ng gulong dun sa sahig, sa asfalto. Dudulas ka. Kapag nalubak ka ng konti doon, ng maliit na graba, angat yung buong gulong mo. Versus dun sa malambot gulong mo, 20 PSI, mga ganun, 22. I-observe lang. Oo, parang kakainin lang ng gulong, tapos nakalapat pa rin yung gulong mo. Kaya doon una ako sinita kasi sabi sa akin, sure semplang ka niyan, bata. Bata pa tawag sa akin eh. Dapat anak. Hindi, cool yun. Sobrang cool nun. Naka-big bike ngayon yun. Tapos si Boss Rene nagturo sa'yo. Boss Rene ba tawag? Oo, Boss Rene. Si Boss Master Rene ang nagturo sa'yo.
Actually, paano ba? May karerista kaming kagrupo eh. Si Boss Rene kasama siya may dalawang grupo sa loob ng grupo namin. Yung mga nasa likod, yung mga nasa harap. Yung mga nasa likod, yun yung chill lang, yung nag-ride lang Chill talaga ride para lang, sa view. Okay. Mga nasa harap, kami yung mga kumakarera dun sa taas. Nasaan ka dun? Nasa harap. Kasabayan mo sila boss rin eh. Hindi. Iwan sila Boss Rene, likod lagi yun. Chill ride lang. Kasama ko yung mga spearhead kung tawagin. Yung spear, yung mga nauna. Sila Kuya Roy. Kaya kong i-drawing yung mukha kaso hindi ko na maalala yung mga pangalan. Kasi nag-inactive na iba sa grupo. Pero yun, yung mga yun, sila yung nagturo sa akin paano kumorner. Ay, kala ko kumalikot na ng motor eh. Next pa yun. Next oo. pa yun. Tapos, yun, si Kuya Roy, Pops, tuturuan ako nun, dito ka papasok. Kapag pakanan, ang pasok mo, inner, tapos pa-outer. Tapos pag pakaliwa, Outer to inner. Oo. Oh. Kasi kapag baliktad ang ginawa mo dun, overshoot ka. Pupunta ka sa kabilang lane. Hindi lang kabilang lane, bangin, o kaya dun sa kabilang bahay. Marilaki kasi yun eh, no? Oh, wow. Doon ako tinuruan ng proper na pagpasok doon. Tapos kung paano Nung nakuha mo na yung proper R15, shifting. no? Dami ko na experience nun. Tapos ngayon, syempre sa Kalabaw, ang laki, di ba? Parang 150 kilos yung motor na yun. Unang saba ko doon, pag uwi ko, nilagnat ako. Pagod na pagod ako, ang bigat talaga. Kasi ganun ba yung banking? Oo, buhat mo talaga yung buong motor. Oo. Kasi yung body weight mo yung gagawin. So okay pala, kasi napansin ko, yung mga nagbi-big bike, malaki rin katawan. So Kailangan. siguro, napapabuhat, parang nag-gym na rin pala sila, Full nagwe-weights. body workout yung pare. Oo, ano? Masakit sa katawan yun. Lalo na pag sports type, nakatuwad ka rin eh. Oo. Ngayon, yung proper positioning pag sports bike, Di ba sports bike si Kalabaw? Oo. dapat hindi mangawit yung kamay mo, dapat ang mangawit yung hita. Paano mangyayari yun, di ba? Eh di yung weight mo nandito sa likod. Nakaganto lahat, tapos iipit mo yung... Eh, hindi, di ba pag ganun para kang naka-road bike? Ganun Oo, yung road position bike mo, na road di ba? bike, kaya road Oo. bike ako ngayon. Oo. Oo. Sa road bike, ang masakit sa'yo, ito, di ba? Kasi Kasi nakaganon ka. sa handlebars eh, di ba? Ay, sa baba. Actually, mas mahirap nga road bike is sports bike. Kasi sports bike, may maiipit kang tangke. Sa road bike, wala kang maiipit ng tangke. Kailangan yung seat bones mo sakto sa saddle, di ba? Kaya. Oo. Anong ginawa mo? Kaya Bike nagba-bike fit. Bike Oo, fit. mahalaga ang bike fit, guys. Oo. Sa mga cyclist bike fit kayo. Nagpa-bike fit ka ba? I mean, Hindi pa. Pero maganda nga yung bike fit. Kasi after nung hindi pa ako nakaba-bike fit, hindi namin nagawa yung Laguna Loop eh. Nung binike fit mo, Nung parang binike fit, ang dali na eh. dumoble yung power mo, di ba? Para siyang yung, di ba, nagpatahi ka ng damit. Para siyang tailor fit na suit. Parang ganun yung feeling. Sa mga hindi nagpapa-bike fit, puro trial and error. Oo. Ang dami kong saddle, Gaganan mo, gaganan. iba't ibang stem yung na-try ko, iba't ibang sizes ng frame. Ang ending 46 pala yung frame ko, ang liit. Lang yung top tube. Tapos balik tayo sa motor. Oo nga, mabot mo tayo. Ano pa ba to? yung after niya. Okay, gumagana pa. Yung motor, 52 minutes. tapos na. Di pa. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang ng storya. Kasi hindi pa siya natututo eh. Oo. Oo. Banking pa lang. Banking pa lang. Oo. Ngayon, niyaya ako sa racetrack sa Carmona, Cavite. Sa Carmona. Carmona, Etibac Things. Anong Doon ako tinuruan ng proper handling din talaga ng sports bike. Sobrang ibang-iba talaga. nila boss rin eh? Ibang mga tao na eh. So may iba ka ng senpai Ibang nun. na. Oo, yung mga taga Down South. Kaya Oo. marami yung tropa sa Cavite. Shoutout sa Down South. Oo. Kaya manonood sila, matatawa yan. Nakikita nilang kung ano yung alam ko sa Cavite. Kasi nakikita ko sa kanila eh. Moving on, ganito ganyan. Maraming rides, dami ko nakilalang tropa. Tapos yung pinaka-paborito kong mekaniko, Doc Rai. Shoutout sa'yo. Ninong Rai? Right? Hindi, iba. Doc. Doc Rai. Oo. Okay. Ano yung Indian descent? Tapos doktor din siya? Hindi, Doc lang tinawag namin. Kasi doktor kasi ng doktor motor ng eh. motor. Oo. I see. Lahat ng See what motor, you dali did. mo doon, alam niyo yun. Kaya niyang gawin Fortuner yung motor mo. Okay. Alam mo, kaya niya yun. Ngayon, si Kuya Roy naman, nung nag-pandemic, syempre, tigil lahat ng trabaho, ng negosyo or what, nagkabaliwan sa finances, ganun. Ng rides, tigil din. Bigla ko niyaya, sabi niya sa akin, Rap, may stock ako dito, sprocket ng pang sniper. Sa sniper ako nagsimula. So, kuha ko. Ngayon, wala akong extra pera nun. Ang pera ko lang galing sa, naglalaro ko ng flipe eh.
Flife online? Flife online, oo. Kumikita ka sa Flife online? Nagpa-farm ako doon, gumagamit ako ng mga bot. Sorry guys. So, abot ka nun. Tapos AFK farming yun. Anong year yun? Pre-pandemic Ano? like 2019? Pandemic mismo. Oh? 2020. Nagisikat yung Flife? Sikat lagi ang flight, pre. But, Flife Hindi for namatay? fun? Hindi namatay. Hanggang ngayon, lalaro ko eh. What? Tingnan mo, only topics. We just grew old. Oo, yes. grow old lang. Hindi ako hindi ako nag ano eh. Kasi sobrang Hindi ako sikat ng tumanda Flife ganun. eh, di ba? Yung may broom, di Oo, ba? oo, oo. Kasabayan ng Ragnarok yun. Pero, tsaka ng Run Online. Ragnarok yung namatay, di ba? Ang Hindi, ngayon, buhay na Hindi, buhay. ang daming bootlegs ngayon eh, di ba? Mga private server. Private server. Oo, pero alam ko wala na ngayong mga legit PH, ganun. Oo. Hindi ko lang sure kung hindi ako updated. So, Wala. so nagbobot ka sa Flife, tapos yung kita mo doon, yung Yung mga business PHP, profit. PHP tawag nun, di ba? Oo, yung nagpapa- RMT. Oo, Real yung money trading. real money trading. NFT na ano. Hindi, RMT. binibenta niyo yung character. Bibenta ko yung Papalevel character, mo doon. item, penya, Tapos, sa pera. Convert sa pera. kasi pera talaga. Penya yung Legit Zenny doon, di ba? Oo. Yun. Penya to pera? Oo. Okay, okay. Sa ba 1M Penya, Oo, ganun. 100 pesos, Oo, mga mga ganun. ganun. Kasi ngayon, bumabalik yung mga Ragnarok na yung iba, di ba? Dahil may NFT na, gano'n. May run, di ba? Hindi, regardless kahit may NFT, parang sikat ata yung mga ganun. Hindi nawala. Hindi nga daw nawala. Sulputan Tumanda ka lang. talaga. Tumanda lang talaga. Wait, so yun yung main source of income mo prior to... Nung pandemic. Nung pandemic? Wala pa akong business nun eh. Wow. So ngayon, yun yung ipon ko nun. Kasi bumubuo ako ng PC nun. Oo. Ibang pera din galing dun sa flight. Na-imagine ko kasi parang mataba. Lagi mataba. Crazy, di ba? Like, Last year naabot ako pa yung mataba to eh. Crazy na ngayon eh, yung transition eh. Binabalik ko katawan ko sa bata ako eh. Ito, mataba rin dati yun dyan, no, Ay, naglalaro yeah. dyan. Ayun, laptop. Valorant na ako. Valorant. Focus lang sa isa. Tapos, niyaya ko noon ni Kuya Roy, sabi niya, may stocks ako dito ng sniper. Benta mo, subukan mo lang, madaldal ka naman eh. Na ganun pagkakasabi. Parts. Hindi, ano lang, na motor. sprocket lang ng Ah. ano, yung kadena, Okay. saka yung sprocket sa likod, yun lang. Tapos, nabenta ko, naubos ko yan within 3 days. Tapos ngayon, Ilang pieces? Marami. 5 piraso lang. Okay. Ngayon, na-restock ka agad, nagulat si Kuya Roy, yung bilis ko daw nabenta, di-restock. Yung 10K ko, lumaki ng, napatubo ko ng 13K. Tapos yung 13, naging 70, naging 25, naging 30, naging 50, 100, 200, yung mga ganun, palaki ng palaki. Oo. Ano, online mo lang binibenta? Oo, online lang. Tapos, ang ano pa nun, di ko pa alam yung Lalamove, di ko pa alam si Shopee. O, paano nga yun? Ako mismo yung pupunta. Naka-bike ka? Ay, naka-motor? Nakamotor, oo. Tapos dala mo yun. Oo. Paano yun? Ikaw Si din Kalabaw, dala ko. Ikaw din nag-install? Hindi, wala pa akong shop nun. Ah. Hindi ko pa tinatayo yung shop nun. Pero pandemic yun. Eventually, natuto akong magpalalamove para dun sa malalayo. Kahit Cavite, inaabot ko yung mga taga-down south na tropa. Tapos, Bulacan, pinakamalayo ko yata, Batangas, pinalalamove. Ah. Tapos yung lap trip, meron kumuha. Taga Batangas daw siya. Oh? Ang crazy! Sobrang crazy nun. Paano yung shipping yun? Edi ang mahal. Medyo, mas 600 yata. Oh, pero kinuha niya pa rin. Kasi taga dun siya eh. Siyempre, Oh. uwi Ayun, na lang. mandala mo rider. Oo. Nagulat ako, kwentuhan kami sa labas. Bakit ka nandito? Sabi ko ganun. Ganun daw talaga sila, alam mo. Kunwari, taga Batangas siya, may nagpadala ng Cavite, ganun, o Laguna. Pipili niya yung taga Batangas. Hindi, dadalhin siya doon, yun yung bibigay niya talaga. Doon kukunin niya kasi syempre yun lang yung order doon. Gusto niya kumita ng pera eh. Dadalhin siya doon. Tsaka pauwi na siya, no? Dadalhin siya doon, di ba? Ngayon, nang nandun na siya sa Laguna, dadalhin siya Cavite. Cavite, dadalhin siya ng Metro Manila. Sa Metro Manila, paikot-ikot, ganun. Tapos ngayon, kapag may lumabas daw na something na pass-out na, yun yung kukunin niya. Eh, sobrang swerte daw, may Batangas, may... Saan ba yun? Tanawan something yata. Ang layo na nun, ah. 600 to eh. Crazy nun. Tapos may isa pa nga. Saan mo may- binibenta like Facebook groups lang, ganun? Facebook groups. Oh. Post-post ka lang. Saka- Sobrang daming Facebook groups, pare. Post-post ka lang. So, So, pati yung bike, di ba? Yung- oh, sa bike. The project dati, di ba? Oo. Sa ano. Pero yung akin kasi, yung mga spare parts ko, binibenta ko, ang bilis kang makabenta. Pero yung Isipin sa'yo, mo, kung sobrang dami mong ganung parts, oh. Di ba? kung isa lang, bilis mo na benta, isipin mo kung may 100 ganun.
tapos kilala ka pa ng tao na yun, ikaw yung nagbebenta ng ganun. Legit selling. Parang nung marami ka na nabenta, tumataas yung points mo dun sa sa group, meron ka lang rising star, Hindi lang ganun. commenter. Hindi lang ganun dati. Talagang ikaw yung alam na pangalan Street ng creds tao. Street creds. Bukod sa pare. badge, kilala ka na sa group na yun mismo. Kilalang kilala ako ng mga tao doon. So pag may naghahanap ng sprocket or any part na meron ka, Tatag ako ikaw bigla. itatag ka. Oo, yung mga ganun. Umabot sa ganung point. Wow. Ngayon, parang nag-running yan hanggang huling restakata, 2023. Ganun. Medyo hinuhold kasi sa customs, ganun. Imported siya. Imported. Di siya gawang Pinas, walang factory ng sprocket sa Pinas na Puro matibay. sniper na ano? R15 din. R1. Marami rin kapareha si R15B3 sa sprocket. So, medyo malaki-laki kahit pa paano yung target market. Market natin. Tapos yun naging buhay ko nung pandemic. Tapos, doon ako natuto mag-business talaga na solid. Kasi may times na para mababaliw ka, wala kang benta. Oo. Di mo alam kung ano kakainin mo or what, yung ganun. Tapos iisipin mo na lang na, buti na lang yung item ko hindi napapanis, hindi perishable. Oo. Kapag sa shipping, if ever pumalpak, hindi nasisira. Diba? Yung mga ganun. Kung bumahaman, sealed yun, punasan lang, okay na, hugasan mo lang, ganun. Magkasunog, okay lang, bakal yun. Walang So, yun yung pinakagusto ko dun sa business ko na yun. Kasi, wala akong margin for bleeding. Wala akong bleed something, ganun. Yun yung first business mo. Sobrang solid nun. Kasi, Anong pangalan ng business mo para Maruti Marikina. Hanggang ngayon? maruti man? Ngayon, may stocks pang konti, sniper, ganun, may mga pumupunta po. Ngayon. Maruti. Yun, hanggang ngayon, naghihintay lang rin ng stocks. Open pa rin naman siya, kaso yung sa Shopee, tinigil ko. Yung sa Shopee, nag-boom ako doon. Wow. Dati. As in, boom na boom, tipong nag-preferred seller. Oo. Kasi, buong Pilipinas na yung mo doon yung market mo Oh, wait. So, from Facebook Marketplace or Facebook groups, Tulala mo. tapos nag-register ka na sa Shopee. Ngayon, yung lap trip doon, tinuruan lang ako ng customer ko. Kung paano mag-Shopee? Oo. Okay. Ano yun? EJ, salamat kung nanonood ka. Customer ko siya, nagpakabit, tapos kwentuhan, yan, daldal ko, di ba? Yung daldal niya rin, good thing, buti na lang. Tinuruan niya ako mag-Shopee bigla. So, hanggang ngayon, nagsha-Shopee ka pa rin? In-off ko na yung Shopee ko mula nung humigpit. Tapos lumaki yung kaltas. Saan ang bayad? Ang nabibili si Maruti? Lala Move, tsaka punta na lang dun sa shop. Physical na lang. Parang lumaki na yung cut ni Ang Shopee. laki, pre. Malaki. Kasi ngayon, kunwari, ang kaltas ni Shopee is parang 6 or 7%. By percent siya. Sa buong ginastos dun sa product, kasama shipping fee, pre. Oo. So, kunwari, yung product ko nasa 2.6. Oo. Ang shipping fee nasa 300. So, 2.9. 7% nun, kakalta sa akin. Hirap na lang sinapol mo. Wait. Hirap i-complete. Teka. 2.6 tapos... So, mga around Plus 2,900. 200 something yun. 2,900. So, ang babayaran mo kay Shopee 200 plus, for example. Oo, ganun. Kakaltas niya na kagad sa akin yun. Paano kung Syempre, puhunan yung mo? profit ko, something, bawas yun dun. So, yung tubo ko, bawas. So, hassle. Umabot sa point na hindi na worth it. Parang break even na lang, ganun. Midge. Kaya pala yung tinigil mo na si Shopee. Oo. Actually, marami rin nag-aalisan. Mm. Tapos gumawa na lang ng mga sarili nilang systems, yung iba't ibang logistics na may iba't ibang logistics companies din na Ganun ka rin. outside. Hindi pa. Sinubukan ko pero ang tawag doon warehousing. Yung ako yung gumawa ng system nun before na ako yung magwe-warehouse item mo. Kunwari seller ka. Oo. Tapos ako yung mag-host nung items mo. Oo. Tapos pag may umorder sa'yo, sasabihin mo sa akin yung details. Ako magpapaship nun. May contact na ako sa mga logistics companies. Ako na bahala. Tapos may porsyento na lang ako sa'yo. May system ako nun. Kaso naisip ko, binabaha nga pala kami. Tapos, So, yung nagalang warehouse ako dun. nandun lang. Kasi di ba, alala mo sinabi ko kanina, yung first floor namin walang laman. Wala naman. Ang laki ng first floor namin. So, puro stock ng sprocket yun. Pwedeng Wala nga lagay. laman eh. Wala nga laman. Ah, Kasi pag nilagay niya, di dali sa baba. Bigat nun. Isang box nun, 30 kilos Oo. Yung box nun, Dead squats yun. No? maliit pa rito. Oo. Enjoy Wait, ka, di ba? so mag-break muna tayo.
interview pa natin si Rap. Ito na ako, kaysa umuwi pa Oh, ako. sige. Okay, break tayo.